Kasi nung ako'y 20 taong gulang, nabangga ako. Napunit ang mga litid dito at meniscus. Parang medyo hindi matatag ang pakiramdam. Sa kaliwang binti ko. Oh. Hello, Bettina! Nandito ako. Oh, Petra! Liebsche und Bracht. Alam mo na yon. Oo, tama. Maligayang pagdating. Oh, salamat. Pwede ba kitang ayain sumama? Oo, sige. Sa silidang konsultasyon at gamutan. Ganon. Kamusta? 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 Ikinagagalak kitang makilala. Kamusta? Masaya rin akong makilala ka. Oo, sa Liba-Platz. Ikaw ang violinista. Oo, tama. Kanong nga. Oo. Sobra. Maganda. Kanun. Bettina. Oh. Gusto ko munang makilala ka ng kaunti. Kaya nga nandito rin ako ngayon. Nabundol ako nung ako'y 20 taong gulang. May isang tao na bumangga sa isang grupo ng mga naglalakad at natamaan ako dito sa tuhod. At nagkaroon ako ng tinatawag na unhappy triad ayon sa sinabi nila sa akin. Napunit ang mga litid dito at pati meniscus. Sinabi nila na kapag kailangan na itong tanggalin, baka pagdating ko ng 4 na po ay magkakaroon ako ng matigas na tuhod. Hindi naman yun nangyari at naging maayos ang kalagayan ko. Pero syempre, dahil sa lahat ng ito, nagkaroon ako ng osteoarthritis kalaunan. At pati na rin sa kanan kasi syempre, hindi ka makakalakad ng maayos kapag hindi gumagana ang kaliwang tuhod mo. At pati na rin sa kaliwang bukong-bukong. Oh, pati doon. At ilang taon na ang nakalipas, nakilala ko ang app na ito sa pamamagitan ng isang kasamahan. At doon ako nagsimula. Nagkaroon din ako, tulad ng halos lahat ng violinista, ng shoulder impingement. Kasi syempre, oras-oras kang tumutugtog ng ganito, di ba? At sa orkestra, ito ay kinikilala pa nga bilang occupational disease. Sinabi nila sa akin na kailangan daw operahan ito. Ngayon, nagawa ko naman ito. Dahil din sa ating mga ersisyo, Kahanga-hanga. Dahil isa itong occupational disease, may karapatan ako sa habang-buhay na physiotherapy. At nakahanap din ako ulit ng isang therapist. nandyan pa rin siya. At gaya ng sinabi ko, okay naman ako sa balikat ko, nakakayanan ko naman. Pero naisip ko ngayon na baka gumanda rin ang lagay ng mga tuhod ko. Sa paglalakad at masigasig ko ring tinatry ang pag-upo sa mga sako. Pero syempre, hindi ko magawa ng maayos dahil sa tuhod ko. At ang paglalakad sa patag na lugar ay okay naman. Pati paakyat, kaya ko rin. Pero pababa, hindi ko talaga kaya. Siguro pababa ng hagdan. Ang pagbaba ng hagdan ay talagang mahirap. Masakit din talaga. Sabi ng orthopedist ko may arthrosis ako sa kaliwa at kanan. Pero magkaiba. Iba raw ang kaliwa kaysa sa kanan. Pero sige. Kaya malinaw, ang mga tuhod ang uunahin ngayon, sila ang may prioridad. Kasi at ang mga nasugatan ay nakakaintriga, di ba? Yung kaliwa. Yung kaliwa, sigurado, mas apektado talaga yung kaliwa. Oo, sigurado. Dahil sa unhappy triad. Tama, sigurado. O naman, dahil sa hindi pantay na pressure at iba pa. Tumating din sa kanan, sa loob na bahagi. Oo, ganun nga. Magtatrabaho muna kayo ngayon at sana magtagumpay kayo. Alam mo na ang gagawin. Si Roland ang mag-aalaga sa'yo. Tingnan mo, pakiramdam mo pagkatapos. Anong posisyon ang dapat gawin para maramdaman ito ng tama? Okay naman lahat pag nakaupo, di ba? Tama, ayos lang kapag naglalakad ka. May naririnig kang tunog, di ba? Meron. Pero hindi naman masakit kapag naglalakad. Ayos lang naman yan. Ayos lang naman kapag naglalakad. Pero ngayon, kailangan ng bumaba ng hagdan. Diretso na tayong pupunta sa hagdan. So, paakyat ay kaya naman lahat, di ba? Mas mabuti pang humawak pa rin ako ng ganito, pero okay naman talaga. Parang hindi rin matatag ang pakiramdam. Lalo na sa kaliwang binti ko. At masakit talaga. Medyo masakit talaga sa parehong binti. Pero sa kaliwa talaga masakit. Diyan mismo.
Sa labas, kaya ako naman, sa kanan kaya akong tukuyin. Nandito siya rito. Sa kaliwa, parang mas sa loob siya. Oo, Yung, Oo, sige, pumasok ka ulit, pakiusap. Pumunta ka sa likod, pababa. Nandun na tayo dati. oo. Kaya hindi na talaga ako umuusad dyan. Hindi na ako makausad dyan, problema talaga. Diyan tumitigil ang kaliwang tuwat. Umakyat ka at humiga ka sa kama. Padihaya ka. Pakiusap. Bitina, pipindutin ko ang ilang punto sa'yo o sa mga buto. At ang mga iyon ay konektado sa mga reseptor. At ang mga reseptor na ito nagpapadala ng impormasyon sa utak at tinitiyak na may nare-relax. At ang utos na mag-relax ay napupunta sa mga kalamnan. At kapag mas tense ang isang kalamnan na konektado sa puntong ito, mas masakit ito, mas madaling sumakit. At dahil diyan, masasaktan ka ngayon, pero sa paraang kaya mong tiisin. Sabay natin alamin. Sisimulaan na ako ngayon. Pakilakad ka muna papunta sa pintong iyon at bumalik dito sa haliging ito. Oh, ang sarap ng pakiramdam. Iba ba ang pakiramdam kumpara dati? Oo. Mas maganda rin ang kaliwa kaysa sa kanan ngayon. Aha. Laging maganda yan. Sige. Kaya kung ang kaliwa. Mas maganda talagang pakiramdam. Sa totoo lang, wala talaga akong nalalamdaman sa kaliwa. Wala talaga. Perfecto. Kanan na lang. Perfecto. Pero ang dali lang noon at kung mas pamit ang kanan, gawin mo na rin ang kanan. Sige, humiga ka na ng patihaya. Mas malaya na ang pakiramdam. Mas malaya ang pakiramdam sa kanan ngayon. Oo, lalo na itong kanan ngayon. Ang weird, hindi na siya lumalagutok. Bakit kaya hindi na siya lumalagutok ngayon? Dahil wala pang tensyon ngayon. Lagi itong lumalagutok ng malakas. Kapag mataas ang tensyon, nagkikiskisan talaga yan. Tama. Kapag nawala na ang tensyon, pwedeng mabawasan agad yon. Sige, maglakad ka ulit. Igalaw mo ito, pabalik-balik, pakiusap. At subukan mong damhin. Oo, parang mas malaya talaga ang pakiramdam. Katulad na din ito ng kaliwa ngayon. Di ba? Ang sarap. Sige na, may iba pa ba sa grupo? At ano ang pakiramdam? Oo, mas maganda talaga. Ngayon, mas naririnig ko ang tunog sa kaliwa, wala sa kanan. Sa ngayon, kumusta ang sakit? Hindi, wala namang sakit. Napakabuti. Kaya wala sa kanan o kaliwa. Napakabuti. Mas magaling at kampante na akong bumaba ng hagdan na yon. Umakyat ka pa ng kaunti pa. Tigil. Sobra na yan. Tigil. Ganito ba? Pareho namang anggulo. Ano nararamdaman mo dyan? Wala. Ayos yan. Kasi kanina, may naramdaman ka. Ngayon, subukan mong bumaba pa. Wala pa rin. Wala pa rin. Hindi. Ayos. Sige, baba pa. Ngayon, nagsisimula na. Masakit na sa kaliwa. Teka, kaliwa. Sa kanan, kaya ko pa. Diyan na rin sumakip ang kaliwang bukong-bukong. Pero mag-ingat ka. Kailangan lang talagang pagpraktisan yan. Diba? Gawin mo to araw-araw. Mas maganda kung 2 beses sa isang araw kung kaya. At hanggang dyan lang ang abutin mo. Kung paano mo kakayanin hanggang 7? Siyam. Huwag kang lalayo o ilalayo ng sobra para hindi baliko, manatiling tuwid ang balakang mo. Tapos, ibablock niya ang kaliwang papel. Mas maganda palagi, di ba? At pwede pa yung kanan, di ba? Yung kanan pwede pa, oo. Pero ayan mo na lang ganyan at gawin mong sabay pareho. At lagi namang kaliwa ang mas ginagamit kaya mas nade-develop yon. Diyan, papunta sa pinto. Mas maluwag na ulit. Mas maluwag na ulit, diba? Mas maluwag na talaga ulit. Nararamdaman mo ba ang epekto? Oo. At balik ulit.
Oh, mas maluwak na ngayon sa kaliwa kaysa kanan. Mas maluwag sa kaliwa kaysa sa kanan. Oo, ang ganda. Halika, umupo ka. So, ano ang natuklasan natin ngayon? Natuklasan natin na yung aksidente, mga 40 taon nang nakalipas o kung kailan man yon, hindi yun ang dahilan ng mga sakit mo. Kasi nawala na sila ngayon. At yung mga epekto ng aksidente ay nandoon pa rin. Ibig sabihin, kulang ka pa sa luwag ng paggalaw. Pero hindi na kailangang lumitaw pa ang sakit. At gagawin mo yung dalawang ehersisyo. Sa mga ehersisyong ito, unti-unti mo rin magagawa ang mas malalim na pagyuko pati sa kaliwang tuhod. Tandaan natin, masakit pa ba? Oo, ikaw na ang magsabi. Mas mabuti na masasabi kong mga 98. Ibig sabihin, may natitirang dalawa. Dalawang natitira ay ayos lang. Papayagan natin yan. Salamat. Walang anuman. Oo, Bitina. Oo, kwento ka naman. Kamusta ka na? Oh. Mas maayos at magaan na ang pakiramdam ng mga tuhod ko, nakakakalakad na ako. Malamang nauna mo nang ginawa yung kaliwa, di ba? Oo, pamunahing dahilan, kasi yun yung inoperahan talagang mas magaan na ang pakiramdam ngayon. Oo, nakakatuwa, dumiretso agad sa kanan. Ikaw na magsabi. Oo, mas maganda nga yung kanan kasi mas marami tayong nagawa doon. Anong nangyayari sa isip mo kapag nararamdaman mo yan na yon? Gusto ko pang magsanay ng masigasig, gaya ng sabi nyo, tumanda ng walang sakit. Tama yan. Tama yan. At bawat araw, baka mas gumanda pa ang kalagayan mo kung magpapatuloy ka lang, di ba? Nakita mo na sa balikat mo bilang profesional na violinista kung ano ang posible. Kaya sana alam din yan ng lahat ng violinista at iba pang profesional na musikero, di ba? Oo, nakayari nilang gumawa ng paraan para sa sarili nila. Napatunayan mo yan para sa sarili mo, ang galing, at yung makikita pa talaga sa imaging, naisip po ulit, ang galing talaga nun. Oo, nagkaroon ako ng 2 MRI at nakalagay sa pangalawang ulat na umabot na siya ng 3 milimetro pa. At dahil doon, hindi na talaga kaya, di ba? Oo, dahil doon wala na ang mga sakit. Natutuwa ako kasi bumabata ka araw-araw. Sabihin mo lang, hey! Siyempre. Maraming salamat. Sobrang saya ko din. Natutuwa ako na nandito ako at napili ako. Mula sa puso, ikinagagalak ko. Kung ikaw o may kakilala kang dumaranas ng matinding sakit, pakiusap, makinig ka muna. Napakahalaga nito. Sa halos 40 taon ko bilang espesyalista sa pananakit, libo-libong tao na ang natulungan ko. Alam ko kung paano nililimitahan ng sakit ang iyong galaw at buhay. Kung paano kanila sinasamahan tuwing umaga, paggising mo pa lang ay ramdam mo na agad ang sakit. Hindi ka nito tinatantanan hanggang gabi at nagpapatuloy pa rin kahit sa gabi. Pinigilan ka nitong gawin ang mga bagay na mahal mo, ang mabuhay ng malaya at walang patuloy na sakit. Ginagawa ko ito para makahanap ng mga taong dumaranas ng sakit at wala pang anumang nakatulong sa kanila. At gusto kong ipakita sa kanila kung ano ang posible. Nasa ibaba ang link para mag-apply. Excited na akong makilala ka.